Alin nga bang mas maganda, si SYM Naga or si Honda PCX na standard version? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Maganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So isa nga pala to sa mga nakikita kong maganda rin ng mga i-compare mga bossing, especially for the price that it offers for both of these motorcycles. Masasabi mo talagang napakasulit na binabayaran mo dito for both of these motorcycles. So wag na natin patagalin pa, ang pag-uusapan natin ngayon is ang kanilang side-by-side comparison, ang kanilang specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin simulan ang side-by-side comparison mga boss, makikita natin dito meron nag-comment sa content natin about the Honda PCX na specs overview. Is makikita natin dito, meron siyang comment na he's thinking about the SYM Naga 155 instead of a Honda PCX, which is makikita natin talaga ngayon sa content na ito if alin ba dito sa tingin nyo ang masulit sa inyong pera. Kaya naman, if ang pricing yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that the Honda PCX is merong dalawang variant, which is meron siyang Road Sync Edition at saka yung Standard Edition na CBS type. It is priced around 154,900 pesos for the Road Sync Edition, tapos 133,400 pesos naman for the Standard Edition. Samantalang kay SYM Naga mga bossing, meron itong price increase na 124,900 pesos galing sa 118 or 119k yata na SRP. So medyo magkakalapit na sila ng pricing and napakaganda sana if naka-avail kayo ng previous price niya bago siya nag-price increase. Now, if ang colorways naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong 5 colorways for the Honda PCX, samantalang kay SYM Naga is meron tayong 4. Pero nung tiningnan ko sa kanilang website ngayon is meron na lang silang 3, which is pag-usapan natin maya-maya. Meron kasing white, red, tsaka gray for the CBS version for the Honda PCX, and meron din naman tayong white tsaka black for the Road Sync Edition. If ang SYM Naga naman mga bossing, meron tayong white, silver, black, tsaka matte green. Pero recently mga bossing, meron na lang tayong mamba green, white, tsaka silver na lang for the colorways of SYM Naga. Makikita natin dito sa website nila na it is now priced around 124,900 pesos. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang headlight. Naka-LED headlight na tayo for both of these motorcycles. So mas maliwanag yung headlight natin sa daan. And if ang rear taillight naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that both of these motorcycles naman is kakaiba talaga yung designing nila. However, medyo mas nagugustuhan ko dito si SYM Naga kasi naka-split type yung kaniyang LED taillight. Samantalang kay Honda PCX naman mga bossing, makikita nyo dito, iisang frame lang yung kaniyang signal light tsaka rear taillight. So if ever you're planning to have a customization for the rear taillights, alam mo talagang meron ka mapagpipilian dito sa mga aftermarket soon. If ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, si Honda PCX is merong LCD digital display na napakaganda tignan. However, si SYM Naga naman is merong LED digital display. So if we're gonna talk about LED versus LCD, para lang siyang sa mga cellphone screen natin, merong LED tsaka LCD. Ang masasabi natin dyan is mas technologically advanced ang LED over the LCD. However, if ang screen technology yung pag-uusapan natin dito, if you're considering the Road Sync version, dito ka mas lamang kasi may TFT display na ito if si Road Sync yung pipiliin mo. Now, if ang handlebar naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito that the Honda PCX is merong new handlebar cover. Samantalang kay SYM Naga is naka-naked handlebar yung styling niya dito. And just to let you know mga bossing, the Honda PCX version is merong naked handlebars dati. Na ngayon is nilagyan na nilang cover, so more on the maxi scoot yung side niya tignan dito. Now, if ang keyless remote system naman yung pag-uusapan natin mga boss, alam naman natin na napakaganda ng feature na to and maganda to for both of these motorcycles kasi naka-keyless remote system na tong mga to. Ngayon naman, if ang utility box naman yung pag-uusapan natin or underseat compartment, makikita natin dito mga bossing, lamang dito si Honda PCX na merong 30 liters large luggage box, samantalang kay SYM Naga is 28 liters. Pero maganda na tong opportunity na to kasi hindi lang full face helmet yung malalagyan mo dito, kundi mga gloves mo or yung mga damit mo na pwede mong ipag-store dito. And one of the best feature talaga if meron kang bagong motor is ang
charging port, which is meron tayo for both of these motorcycles. And si Honda PCX naman is merong USB Type-C charger para sa kanyang charging port. Samantalang kay SYM Naga is meron siyang dalawang USB port, which is meron siyang Type A tsaka Type C. So pwede dalawa yung may charge mo simultaneously. If ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito for both of these motorcycles is merong mugs. So maganda siya hindi lang sa technology but for its design dahil nakakapadagdag pogi talaga ang mugs, especially sa mga ganitong klaseng motor. Ngayon naman, if ang fuel tank yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito naman lumamang si Honda PCX kasi naka 8.1 liters tayo dito na fuel tank capacity, samantalang kay SYM Naga is 7.3 liters lang. However, if makikita mo dito mga bossing, nandito yung fuel tank capacity natin sa may paahan for the Honda PCX, samantalang kay SYM Naga is nandito na sa may tuhuran natin. So that simply means although both of these motorcycles hindi ka na need tumayo para magpagas, however may dagdag kang convenience dito kasi wala ka nang sagabal sa may paahan mo. And if ang fuel consumption naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 46 kilometers per liter na fuel consumption for the Honda PCX and meron din naman tayong 42 kilometers per liter for the SYM Naga. So basically 8.1 liters for the Honda PCX plus 46 kilometers per liter, tapos 7.3 liters for SYM Naga na mayroong 42 kilometers per liter. We can really say na lamang konti dito si Honda PCX but not that much. Now, if ang displacement naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 157cc for the Honda PCX. Samantalang kay SYM Naga is andito siya sa 149cc na displacement engine. So, we can really say for both of these motorcycles, okay din naman yung engine displacement nila. While if ang engine oil yung pag-uusapan natin, makikita natin dito na mayroong 0.9 liters of capacity si Honda PCX. Samantalang kay SYM Naga is meron tayong 1.0 liter to 1.05 liters na need mo for both of these motorcycles. Either way, if bibilin mo tong motorcyclong ito, you'll only need one engine oil para makapag-change oil. That simply means one engine oil lang yung bibilhin mo, less ka na mapapabili sa mga maintenance dito. Now, if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito medyo lugi kaunti si Honda PCX mga boss, kasi andito yung kaniyang fuel tank dito sa may paahan, samantalang kay SYM Naga ay sa may tuhuran. So that simply means meron tayong gulay board dito for the SYM Naga. However, for both of these motorcycles naman is meron silang footrest extension. So if you can live with it, then it's fine if meron ganito for the Honda PCX if ever you're considering the Honda PCX. However, iba talaga yung dagdag na relaxation dito kasi merong gulay board for the SYM Naga. If ang park brake naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na walang park brake for the Honda PCX. Samantalang kay SYM Naga is meron itong karagdagang ganitong park brake system. Pero if ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito mga bossing na merong auto start stop system si Honda PCX which is called the ISS or the idling stop system kumbaga. Na walang ganitong klaseng feature for the SYM Naga kasi maganda sana to for both of these motorcycles kasi alam naman natin medyo matraffic dito sa Pilipinas. Kapag nag-i-stoplight tayo and dumaandar yung makina, mag-a-activate doon si auto start stop system or ISS para makapagdagdag tipid sa fuel efficiency natin. Now, if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito for both of these motorcycles ay merong hazard switch. So it simply means mga bossing that if ever meron tayong mga emergency, we can really press this button and pwede tayong mag-slow down. Makakapagdagdag ito ng awareness sa mga tao na nasa likod natin or nasa harap para maging cautious sila samantalang mag-i-slow down ka kaunti. If ang tubeless naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, maganda to for both of these motorcycles kasi meron din sila both and makakatulong talaga to sa mga long rides natin na if ever mapako yung mga gulong natin na wag naman sana talaga mas madali talaga ma-repair o ma-troubleshoot ang tubeless tires over the tube type kind of na mga gulong. And if ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na unfortunately wala tayong kickstart for both of these motorcycles. Kung sa tingin mong medyo matagal mo nang nagagamit tong mga motorsiklo mo and medyo nalulobat na, maganda dito na kailangan talaga natin i-monitor, which is ang good news naman is meron silang battery health indicator dito sa mga LCD digital display nila na kailangan mo tignan. So need lang talaga natin maging aware dito para hindi naman tayo magkaroon ng drained battery sa kalagitnaan ng daan. And lastly mga bossing, if ang customization yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that the Honda PCX is wala pa talaga akong nakikita ang merong PCX na merong top box for
this kind of version, which is makikita natin more on the Sai concept talaga siya kasi maganda din naman siya talaga tignan if ganito yung kaniyang pormahan. However, si SYM Naga naman mga bossing, makikita natin dito na meron siyang top box, makikita natin dito na marami nang may naglalagay na mga customizations and for me mga bossing, maganda si SYM Naga dito kasi meron itong gulay board, meron itong malaking underseat compartment storage, tapos if lalagyan mo pa ng top box, isa talaga to sa medyo makikita mong maganda ipangkasama mo sa biyahe. So ngayon mga bossing, pag-usapan na natin ang specs and key features ng mga motorsiklong ito. Makikita natin dito mga bossing that we have 156.9cc liquid cooled for the Honda PCX. Samantalang kay SYM Naga naman mga bossing is meron tayong 149.6cc displacement na naka-liquid cooled din. And if ang power naman yung pag-uusapan, meron tayong 15.8 horsepower at 8,500 RPM for the Honda PCX. Samantalang kay SYM Naga naman is meron tayong 14.2 horsepower at 8,000 RPM. And if ang torque naman yung pag-uusapan natin, meron tayong 14.7 Newton meters at 6,500 RPM for the Honda PCX. Samantalang kay SYM Naga is meron tayong 13.0 Newton meters at 7,500 RPM. If ang compression ratio naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 12.0:1 for the Honda PCX and 11.2:1 naman for SYM Naga. And lastly mga bossing, if ang bore stroke yung pag-uusapan, makikita natin dito na merong 60 by 55.5 for the Honda PCX and 57.4 by 57.8 naman for SYM Naga. Numbers wise mga bossing, hindi naman sila nagkakatalo. Sobrang lapit lang talaga nila if spec sheets yung pag-uusapan. So depende lang talaga sa inyo alin dito yung mas nakukuha yung loob mo. Bago natin pag-usapan ang key features mga bossing, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions, which unahin natin si Honda PCX. Meron itong 764mm na seat height, 134mm na ground clearance and 1,313mm na wheelbase. Meron naman itong 110 by 70 by 40 na front tires and 130 by 70 by 30 na rear tires. Samantalang kay SYM Naga mga bossing, meron tayong 800mm of seat height, 125mm of ground clearance and 1,385mm na wheelbase. Meron naman itong 120 by 70 by 13 na front tires and 130 by 70 by 13 na rear tires. And if makikita natin dito mga bossing, numbers wise, lamang sa seat height dito si SYM Naga. Samantalang sa ground clearance, lamang naman si Honda PCX. And for the all-in-all wheelbase, dito lamang si SYM Naga. Ang lamang nga lang dito kay Honda PCX is meron itong 14-inch na gulong sa harap. Tapos for SYM Naga is 13-inch lang sa harap at saka sa likod na gulong. Mas malapad nga pala kaunti sa front tires kay SYM Naga, which is 120 by 70. Na kay Honda PCX is 110 by 70. Samantalang sa likod is the same lang sila na 130 by 70 by 13. Ngayon, pag-usapan na natin ang kanilang key features, which is if uunahin natin sa Honda PCX, meron itong combi brake for the standard version. Meron tayong disc brake sa harap at sa likod. Naka-liquid cooled tayo dito. Meron tayong ACG starter. Meron tayong auto start stop. Meron tayong keyless and naka-dual shocks yung ating rear suspension dito. Naka-CVT auto na nga pala tayo dito. Naka 4 valves and meron na rin tayong Honda ESP Plus dito na nakalagay. And yung wet weight naman nila mga bossing, meron tayong 130 kilograms for the standard type and 133 kilograms naman for the Road Sync Edition. Ngayon naman, if si SYM Naga 150 yung pag-uusapan natin dito, meron tayong dual channel ABS dito, which is napakaganda. Naka-disc brake sa harap and sa likod, tapos naka-liquid cooled na rin. Hindi lang yan mga bossing kasi meron itong TCS or Traction Control System na napakaganda, nakakadagdag yan ng ating safety. Meron itong CVT Auto, meron tayong Smart Key System dito, and naka-monoshock lang siya dito sa ating rear suspension niya, pero maganda rin naman yung kanyang forma. Meron tayong 4 valves dito, however, medyo mas mabigat ito ng konti kasi it is weighing around 144 kilograms. And for its price mga bossing, meron tayong 124,900 pesos for the SYM Naga and 133,400 pesos for the Honda PCX. Makikita natin dito, kaunti lang yung lamang nila pero yung specs nila naglalaban talaga and nakadepende na lang sa'yo alin dito sa tingin mo ang masulit sa pinaghirapan mong pera.
And andito na tayo sa final thoughts natin mga boss. Whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision. So gumawa nga pala tayo dito ng sa tingin kong tatlong magandang selling point for both of these motorcycles. Nasa tingin kong magugustuhan mo rin naman, which is meron tayong comfortability and beginner friendly for both of these motorcycles kasi naka-automatic na yung kanyang engine transmission, which is kung iisipin natin, you're just one throttle away for your next journey. Wala ka na masyadong iisipin paano mag-change gear, clutch, paano magpatakbo ng motors. So you're just one gas and go away. Now, if ang pag-uusapan naman natin dito is si SYM Naga, makikita natin dito that this scooter is merong Maxi Scoot experience with gulay board and footrest extension. Makikita mo namang mas maganda yung kanyang features kasi meron itong ABS at saka TCS for the price that it offers. And to mind yung mga bossing, mas mura si SYM Naga kahit pa nagdagdag ito ng kaunting price increase. However, if medyo kuhang-kuha na yung tiwala mo kay Honda, then masasabi rin naman natin if si Honda PCX yung makikita mong mas sulit para sa'yo, meron pa rin naman itong endgame long-term experience. Meron ka ba namang mas malaking fuel tank capacity, mas malaking underseat compartment storage, mas malaking fuel efficiency. And lastly, meron ka ng tiwala dito kasi alam naman natin, Honda is Honda. However, mga bossing, to tell you honestly, SYM talaga is isa sa mga napaka-competitive ngayon dito sa atin sa Pilipinas, and hopefully mas gumanda pa yung kanilang marketing team, yung kanilang market dito sa Pinas para mas makadagdag sila ng reliability and yung mga repair service nila such as yung mga parts, yung maintenance na makakapag-supply ng mga needs ng mga tao if ever they're gonna buy the SYM Naga. So for me mga bossing, masasabi ko talaga dito that the Honda PCX is the better choice if hindi mo pa masyadong kilala si SYM Naga. Pero if kilala mo naman si SYM Naga, kuhang-kuha niya na rin yung pusa at saka tiwala mo dito, then hindi ka naman din magkakamali dito kay SYM Naga kasi napakaganda din naman ng kanyang formas. If ako yung papapiliin mga bossing, I think si Honda PCX yung mas kukunin ko dito, not because of the trust but because of the weight na nai-offer ni Honda, which is meron tayong 133 kilograms lang for the Honda PCX. Samantalang kay SYM Naga is around 144 kilograms. Medyo mas mabigat kasi. So, if ever gagamitin mo to, you have to be mindful of it. And if ever mas okay sa'yo to, then wala naman tayong problema alin dito yung sa tingin yung mas sulit sa pera nyo. Pero kayo ba mga bossing, alin tingin nyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.